Umiinit na ang usapang politika para sa 2028 presidential elections matapos magbigay ng matitinding pahayag si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gadon, ang maagang pag-anunsyo ni Sara ng kanyang plano na tumakbo sa pagkapangulo ay isa lamang idrama. Giit niya, isa itong taktika para maiba ang atensyon ng publiko mula sa mga kinakaharap nitong issue tulad ng impeachment complaint. Bukod dito, naniniwala si Gadon na hindi mananalo si Duterte sa 2028. Sinabi niya na hindi makukuha ni Sara ang suporta mula sa mga loyalista ni Pangulong Ferdinand T. Bongbong Marcos Jr. at pati na rin mula sa oposisyon. Sa katunayan, hinamon pa niya si Duterte na tumakbo para umano ito ay mapahiya. Ilan sa mga naging matitinding pahayag ni Gadon ay ang panawagan na mag-resign na lang sa pwesto si Sara. Ang mga sigalot na ito ay nag-ugat matapos masira ang kanilang alyansa na Uniteam na nabuo noong 2022 elections. Wala pang opisyal na tugon mula sa kampo ni Vice Presidente Duterte tungkol sa mga pahayag na ito ni Gadon. Laban! Ang bira ka, Larry ka doon ha. Ayusin mo buhay mo, Brad. Ako, di ako nagbibiro. Sigurado ka na dyan ha. Wala nang atrasan niya ang pagbalagbag mo na yan kay VP Sara. Anak ng tokwa, di pa nag-uumpisa kampanya, talo na kayo. Ano yan? Ano yan, mind conditioning? Nagsaset kayo ng naratibo na walang kapanapanalo itong si VP Sara. Base sa aking nakikita sa mga posting sa social media, anak ng tokwa, doon pa lang sa react at comment na sambayan ng Pilipino, ako nang magpoproklama, panalo si VP Sara sa 2028. Ngayon, anong gagawin ni VP Sara? Isa lang ang chant ng sambayan ng Pilipino ngayong mga panahon na to. Tapusin, 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 tapusin. Yung mga nakapanood ng Ghost Fighter, alam yan. Pagka narinig na nila yung chant na yun, wala na. Tapos na usapan, ika nga. Kung sino man ang kalaban, sigurado iisa lang ang chant dyan. Tapusin. Kaya itong si VP Sara, kailangan ho talaga niyang ubusin yung mga walang iya sa bansa na to. Unahin na natin yung mga siraulo sa Malacanang. Kabila ng pamimilit sa kanya ng tatay niya at sa kabila nung kakasigaw, lumawit na yung dila ng Run Sara Run movement ni Vivian Velez at mga kasama nito. Pero hindi talaga siya tumakbong presidente. Alam niyo ba kung bakit? Bakit? Kasi nagpa-survey noon ang Malacanang noong 2021, latter part of 2021, nagpa-survey ang Malacanang at hindi nila ginamit itong Pulse Asia o SWS. Ang ginamit nila sa survey ay itong kanilang mga congressman na panig sa kanila at survey sila, yung tinatawag na internal survey sa kanilang mga distrito. At doon ay nalaman ko ang naging resulta sapagkat maraming mga congressman dyan na mga kaibigan ko rin. At pinarating nila sa akin ang magandang balita na doon sa kanilang internal survey na inutos ng Malacanang ay ang number 1 ay si BBM. At ang number 2 ay si Leni. Ang number 3 ay si Isko. Pang-apat lang si Sara. Palakpakan ho natin itong si Larry Gadon. Talo pala si VP Sara palakpakan natin. Palakpakan ho natin mga kababayan. Kung number 1 pala ang si Marcos Jr. noong 2021, bakit pa siya nagpunta ng Davao? Bakit pa siya nagmano sa mga Duterte? Bakit pa siya nagpaalam kay VP Sara na tatakbo ko ng pagka-presidente ha? Ano bang plano mo, VP Sara? Di ba? Ano bang plano mo, Mayor Sara? Di ba? Mayor pa lang siya noong mga panahon na yon. At di ho galing sa atin yan. Galing ho kay ano yan? Galing ho yan mismo kay Senator Amy Marcos na pinakilala niya daw yung kapatid niyang bangag kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Pinakilala niya yung kapatid niyang bangag kay Vice President Sara Duterte at kanilang dinigawan na siya ang maging katandem nung amo mong bangag noong 2022 presidential election. Ngayon, yung mga argumento mo na yan, mga bulok na yan. Ika nga hindi na bebenta yan. Kaya mabuti pa, Larry G, ang gawin mo, magdasal ka. At kung maaari, ikampanya mo na yung kandidato mo sa 2020. Sino?
Sino? Yung mga dilawan? Yung mga sinisigawan mong mga oo, ganon ka, di ba? Mga oo. Di ba sinisigawan mo sila? Ikampanya mo sila sa 2028. Yung mga sinisigawan mong oo, ha? Si Lenny, kampanya mo. Iboto nyo si Lenny, sabihin mo. Nung 2016, sinisigawan ko yung oo. Kaya nga, tigas ng kakakatanggi niya na tumakbong presidente kasi wala talaga siyang pag-asa. At siya ay pinipilit lamang ng kanyang tatay at posible na dadayain nila sa Smartmatic. Pero hindi talaga nagtumakbo si Sara kahit na nagkaroon pa ng nationwide na Run Sara Run movement, hindi pa rin talaga siya tumakbo. At siya ay tumakbo at nag-file ng candidacy as mayor of Davao City. Kaya lang, merong mga kaibigan at meron talagang isang close family friend at lawyer din na nakipag-usap kay Sara. Ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon kasi anak ka ng presidente. Pero pag hindi na presidente ang tatay mo, you can no longer go back to national politics. Kaya ang tamang gawin mo, tumakbo ka bilang vice president ni BBM para halos wala kang gastos, sure kang panalo. Kaya Palakpakan ho natin. Ibang klase talaga tong si Larry Gadon. Palakpakan ho natin. Yung sinasabi ni Larry Gadon na yan, parang ano yan? Alam nyo parang ano yan? Parang 20 pesos na bigas. Pag naniwala kayo, ibig sabihin nagpabudol kayo. Sa inyo kay Larry Gadon to. Pabulain natin bibig niya next video. Pag naniwala kayo dito, pag naniwala kayo dito, parang naniwala kayo doon sa sinabi nitong si Marcos Bangag na mahiya naman kayo. Ang sakit, no? Sure win daw siya. In-encourage daw siya na tumakbo under sa ticket ni Bongbong Marcos. Sino ba nagpapasalamat kay BP Sara sa bawat campaign nila, sa mga caravan nila, sa bawat talumpati nitong si Marcos Jr.? Wala naman dahil nga umiikot ang utak sa pulburon, wala namang alam sabihin niya noong panahon ng kampanya. Pagsampa niya sa entablado, Vicente Mano, ang sasabihin niya, ako ho'y nagpapasalamat dito sa aking Vice President dahil sa napakaraming aplikante. Ako ang kanyang pinili kahit na adik ako. Yan ang mga kataga nitong si Bangag noong panahon ng kampanya. Baka nakakalimutan mo, Larry Gadon, dahil sa anong kadahilanan siguro, dahil sobrang stress ka sa trabaho mo, yung poverty alleviation, mula nung pumasok ka, lalong dumami yung mga mahihirap. Kaya kung ano-ano na lang pinaggagawa mo, Brad, may trabaho ka, gawin mo yung trabaho mo bilang poverty alleviation. Diba? Yung mag-focus ka doon. Pag mong, okay lang naman magkomento ka once in a while, di ba? Wala tayong issue dyan. Pero pagka binudol mo na sambayanan, may kalalagyan ka sa akin, lanya ka. Ayun ang nangyari. Nagkaroon ng arrangement na ang naging tulay nito ay walang iba kundi sila Governor Garcia, si former President GMA, at si former Speaker Martin Romualdez. At yan ay nabuo yung katakbo niya bilang Vice President. Pero kung si Sara lang, wala talaga siyang panalo. Wow. Wala tang panalo kung siya ay tatakbong presidente. Wow. Lalo pa ngayon na lumabas yung mga anomalya dyan sa confidential and intelligence funds at yung kanyang kapabayaan bilang Secretary of Education at lumabas yung katotohanan na siya pala ay walang alam, boba at tanga. Kaya lalo lang na hindi siya mananalo dahil ang mga tao ngayon alam na ang karakas niya. Alam niya na wala siyang kapasidad. Wala nga siyang nalalaman kung ano ang nangyayari sa mga gobyerno natin eh. Kaya walang kapag-asa yan. Drama na lang ito, yung tinatawag niyang pagtatakbo ng 2028 para ang magiging depensa niya dyan sa impeachment case ay yung political persecution nito kasi tatakbo akong presidente. Adik ka na din, babat advance ka mag-isip. Kalma lang. Kalmalicious ka lang, brad. Adik ka na din ba, Larry G? Tatanong ako, yung mga ganyan, advance mag-isip, mga merong tililing sa utak yan. Diba? Bangag ka na rin ba?
Huwag ka masyadong advance mag-isip. Di ba? Ano gagawing defense mechanism yan pag anak ng tawa, kahit di naman mag-anunsyo si VP Sara, kakampanya pa rin namin siya. Kahit meron siyang ibang in-endorso, kakampanya pa rin namin siya eh. O, balas yun na lang. Nag-decision siya na tapusin. Lalagot ka, lari ka doon. Nako, ipapabalik lahat na sinweldo mo kasi wala ka naman daw ginawa. Gusto nilang hadlangan ang katatakbo ko bilang... Dami mo sinasabi. Dito ako kayo maisog. Buti pa kayo maisog sigurado mga pagsasalansan talagang... At least ito hindi na disbar, di ba? Yung isa dyan disbar, di ba? Hindi na makapag-practice ng pagkaabogado, di ba? Kasi tinanggalan ng karapatan dahil kung ano-ano lumalabas, bumubula-bunga nga. Pagkatapos mong tinawag na oo lahat ng mga dilawan at tinklawan, sa 2028, kampanya mo sila ha. Pagsama-sama kayo, mga walang niya kayo. Ay, naiintindihan ko na bakit hindi to pinansin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron din ho palang sapak sa utang. Kala ko dati, sabi ko, hindi pinapansin ni Tatay Digong tong si Larry ka doon. Papampam to papampam Ha? Hindi niya pinapansin to si Larry ka doon. Meron palang sapak sa utak. Dito tayo. Pakinggan natin ang ating maisog kung ano kanya mga punto de vista. Alam ko naman na susuportahan itong si Atty. Vic Rodriguez, yung si Vice President Sara Duterte. Ang gusto ko lang kumbaga dito, meron kasing kumbaga merong sariling nanonood dyan. Merong sariling nanonood kay PH Update. Iba-iba yung mga viewers natin, no? Yung mga DDS vlogger, di ba? Kaya hindi naman vlogger tong si Atty. Vic. Kumbaga, siya talaga ang tinig ng yung organisasyon na tinayo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago siya mapadala sa dahig, yaang maisog na yan, tinig maisog. Yan hong kung di tayo nagkakamali, pinakahuling organisasyon na binuo ni Tatay Digong yan. Yang maisog na yan, no? Kaya tayo ay nakikiisa dyan sa galaw ng maisog dahil talagang suportado natin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit hindi tayo rin-recognize na member. Basta maisog tayo tapos ang usap. Yan! Si @iya_Simeon. Yes, finally, nag-decide na si VP. Pati po ito, we'll take notice of this comment from @iya_Simeon. Yung sabi po niya, yes, finally, nag-decide na si VP. Yun nga ho, yung matagal na nating pinag-uusapan dito sa Tinig Maisog. Sana po yung mga naka-live sa YouTube, patuloy po kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment at mag-react. Ganon din po sa yung nasa Facebook, patuloy pa po nating palakasin ang ating pahina bilang dagdag tulong din po at puwersa sa kandidatura o paghahayag ng kahandaan ni Vice Presidente Inday Sara Duterte dahil alam naman natin ang mainstream media hindi ibinabalita yung mga totoong balita. Tingnan ho ninyo bukas, GMA 7 dinala na ho yan. Pero tingnan nyo yung mga pahayagan, tingnan ninyo kung iba-banner nila yung storyang ito. Napakalaking istorya nito. Baka naman sa inner page ng dyaryo ito lumapag. Pero okay lang, ang tao ho ay nasa social media na. Let's meet itong mga ipokritong meron pong matitinong nasa mainstream media. Pero itong karamihan na iniiwasan yung mga totoong issue, let's meet them head on. Pumili po kayo ng mga pahina sa social media, kagaya po ng ating munting pahina ang Tinig Maisog na nagpapahatid ng mga totoong impormasyon dahil nga kako ang ating layunin ay may angat ang antas ng kamulutan, kalinangan at kaalaman ng mamamayang Pilipino nang hindi po tayo mabudol. Ito na nga ho, nagdeklara na si Inday Sara, the President, ang kanyang kahandaan at ipag-aalay sa kanyang buong buhay, buong pagkatao sa paglilingkod sa ating bansa, sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. At ang mahalaga, yung katagang binanggit niya, inaalay niya, hinahandog niya ang kanyang pagkatao, ang kanyang buhay sa paglilingkod at sa kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino. So ito ho ay welcome news at ito pong comment ni @iya Simeon. Yes, finally nag-decide na si VP. Malinaw po sa naging payag ni VP Inday na it took her no less
than 47 years. Linaw ho ng pagkasabi niya eh. It took her no less than 47 years to realize that her life is not just her own. Struggle po kasi yung magdedesisyon ka kung ikay tatakbong presidente o vice-presidente. Mahirap po yun eh. Sapagkat hindi po yan yung parang nangyayari ngayon. Gusto lang pala makuha yung titulong presidente. Pero ayaw mag-astang presidente. Hindi po yung astang presidente yung presidentiable. Kundi ayaw maging ama ng Republika ng Pilipinas. At ngayon po, talagang may sakit ang ating bansa. Balik na naman po tayo sa pagiging sick man of Asia. Bagsak ang foreign direct investment, bagsak ang turismo, bagsak ang ekonomiya. Bagsak ang halaga ng piso, nakaka-recover lately, pero bagsak pa rin, mababa pa rin. At sinisira po ang lahat ng institusyon. Ang kinakailangan po ng bawat pamilyang Pilipino, ang kinakailangan po ng bansang Pilipinas, ang kinakailangan po ng bawat overseas Filipino workers ay ang pagkalinga ng isang leader na tatayong isang tunay na ina sa bawat Pilipino at sa bawat pamilyang Pilipino. Ito na po ang ina ng sambayan ng Pilipino, ang ina ng Republika ng Pilipinas, ang ilaw ng ating tahanan, Inday Sara, the President. Yan po ang ating pakay ngayong hapon. At bilang tugon, hindi ho naging madali sa kanya. Sinabi po niya malinaw. It took her no less than 47 years na ma-realize niya, na mapagtanto niya na ang buhay pala niya hindi kagaya po ng buhay nating mga karamihan. Ang buhay niya, pagkatapos ng mahabang taon, 47 years to be exact, napagtanto niya ay hindi kanya. Kaya ito po ay napagtanto niya na ang buhay niya hindi lamang para habulin yung personal satisfaction, personal glory, personal happiness, personal success, accomplishment, and achievement as a person, as a mother, as a wife, as a daughter, as a sister to her siblings, as a friend to many, as a Sa tingin ko yung ito lang naman ay akin. Sa tingin ko yung Diyos ng tadhana talagang pinilit si VP Sara. Linagay siya doon sa sitwasyon na hindi na siya pwedeng humindi sa kanya. 'Di ba? Sabi siguro ng Diyos ng tadhana, kahit sinong malagay na leader diyan sa Pilipinas, kung hindi rin lang naman Duterte, magkakanda hendot yan nga, 'di ba? Walang mangyayaring matino diyan. Ngayon, sa kung anumang misteryosong kapangyarihan ng Diyos ng tadhana, sa kung ano pa mang kaparaanan dahil merong pagkastabor nitong si BP, ay aminin na natin, merong pagkamatigas ang ulo talaga. No? Dati, sabi ng Diyos ng tadhana, takbo ka presidente. Ayoko tumakbo. Ayaw mo tumakbo. O sige, vice president ka. Gusto ko presidente ka, ayaw mo tumakbong bisi Ayaw mo tumakbong presidente, magbibisi ka pala. This time, 2020, tatakbo ka hindi? Takbo na po ako. I mean, yun ang realidad. Yun ang totoo. Yun ang nangyari dyan. Diba? Yun ang nangyari dyan. Sabi ng Diyos ng tadhana, tumakbo ka ng presidente noong 2022. Ano sabi ni BP? Yoko tumakbo. Dito ako sa Davao. Mayor ako dito. Dumating yung mga siraulo sa Davao. Nagpunta doon yung mga siraulo. Takbo na tayo, please. Sabi nitong si Manggo, ginamit ko si BP para suruin sila. Sige na nga. At kaibigan ko naman yan si Manggo Pero ang gusto ng Diyos ng tadhana, magpresidente siya. Pero dahil nga merong ibang plano itong si VP Sara, hindi nakalapat doon, yan na nga ho ang nangyari. Pero imagine, di ba, kahit sabihin na natin na kung, for example, PH, tumakbo siya noon, di 2028, hindi na siya presidente. Biglang papasok sa eksena itong si Marcos Jr. Hindi na siya makakapasok. May diverticulitis, hindi na makakatakbo yan. At di naman makakabalik ang mga dilawan. Correct? Tama, mali. Hindi na makakabalik ang mga dilawan pagka si VP Sara pa rin presidente ngayong mga panahon na to. At kung gusto man tumakbo ni Marcos Jr. dahil may diverticulitis na siya, o baka wala na nga siya kung sakaling, di ba, presidente si VP Sara sa loob ng 6 na taon. Abuso sa katawan yun di ba? Abuso talaga sa katawan yun, yung mayat maya
bumibira ka, di ba? Eh sila ho, yan ang trip nila dyan sa Malacanang. Pagka talagang walang humpay na pagbirang ginagawa ng mga yan. Sa mother to her children, di ho napagtanto niya after 47 years. Katangi-tangi at natatangi ang buhay niya. Kanya, siya ay nagdesisyon na kanya pong inaalay sa kanyang Saludo kay bansa. Sa bawat pamilyang Pilipino, ang lahat ng kanyang alam, nalalaman, katalinuhan, talento, karakter, pagmamahal sa bansa, inaalay po niya sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi po madali yun At sabi nga ho niya, today, ngayong araw, February 18, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. So malinaw po yan. At linahad din niya yung mga kadahilanan, kagaya ng pagtalikod niya sa gabinete, dahil 2024 pa lang, sa isang interview sa kanya, di ba sinabi niya, biniston niya, 2 tao lang ang naglalaro sa pera nating mga Pilipino. Pinaglalaroan, of course, with the imprimatur, of course, with the approval, of course, with the knowledge, of course, with the consent Correct. ni Bongbong Marcos. Pero ang kanyang sidekick dyan, yung kanyang kaliwat kanang kamay, siyempre, si Martin Romualdez. Siyempre, si Saldico. Correct. Saldico, initially, ginagabayan ko po kayo, but feel free to formulate your own opinion at bukas po ang ating programa. Yan ang kaibahan nitong si bumubula ang bibig at itong ating maisog, di ba? At tayo dito sa PH Update, walang pilitan, bahala kayo dyan. Di ba? Meron ho tayong kanya-kanyang free will. Naririnig nyo lang ho ang boses ko pero hindi ko alam kung anong iniisip nyo. Kung gusto nyo isipin na mas naniniwala kayo kay Larry Gadon, nasa sa inyo ho yun. Di ba? Kumbaga ilinalatag ko lang dito yung aking obserbasyon ng walang pwesto sa pamahalaan, okay? Wala akong bagahe dito, wala akong interest diyan na magkakaroon ng pwesto. Kunyari nanalo si VP Sara, magkakapwesto ba ako? Hindi. Wala ako tayong pwesto. Wala ako, baka ni katiting na recognition, wala ko tayong makuha dyan. At hindi naman natin na hinahabol yung recognition na yan. Basta sa atin, para na lamang ho sa mga anak natin, di ba? Yung susunod na henerasyon. Kasi kawawa ho talaga kahit paano ho natin tingnan. Kawawa ang ating mga kabataan dito sa nangyayari na to. Kaya hanggat maaari, kung pwede ho tayong makatulong para kasi wala naman ho tayong dalawang pasaporte, di ba? Iisa lang ho pasaporte natin, sabi nga nitong si VP Sara, wala ho tayong ibang tatakbuhan. At ang aking mga anak, ang inyong mga anak, apo, pamangkin, kamag-anak, kung mayaman kayo, edi good for you. Di ba? Pero kami, wala ho kami noon. Kung meron ho kayo, edi maganda para sa inyo. Pero kami, kaya ho natin ginagawa ito para sa ating mga anak, kamag-anak, di ba? Na walang ibang lugar na pupuntahan maliban sa bansang Pilipinas, di ba? Wala akong poverty alleviation pagka nanalo si VP Sara, di kagaya nitong si Larry Gadon. Kaya ho bumubula bibig niyan dahil nga meron ho siyang pabor kay Marcos Bangag, di ba? Sa inyong malayang pagpapahayag ng inyong opinion. Hindi ko kinakailangan sang-ayon kayo even yung Inday Sara the President. Kung ayaw nyo kay Inday, lumipat kayo sa platform o pahina na gusto ninyo. Wag ho kayo dito. Pero yung may mga nag-aalanganin or undecided, welcome po kayo rito and makinig kayo. At kung after ng inyong pakikinig ay hindi kayo kumbinsido, malaya po kayong maghanap ng inyong kandidato o napupusuan o mapupusuan bilang Pangulo ng ating bansa. Pero kung kayo po ay susuporta kay Inday Sara the President, welcome po kayo sa ating pahina at makipag-engage po kayo para. Gusto ko yung Inday Sara President. Gusto ko yun. Yun ang gusto ko. Interactive po yung ating. Siyempre, maganda rin naman pakinggan na pagka naging Inday Sara President, yung Senator Vic Rodriguez. Di ba? Di ba? Kung meron si Raulo Rufus Rodriguez dyan sa. Magkaroon naman tayong matino na Rodriguez dyan sa Senado. Nakananto ko, yung Rufus Rodriguez natin dyan sa House of Representatives, para sinto-sinto di ba?
magkaroon naman ho tayo ng isang Rodriguez na matino dyan sa Kamara. Yan, dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso, di ba? Pagla-live na yung Parang may hapon. No? sa utak eh. So yan, at Tia_Simeon, hindi yung madali eh. At yung nagsasabi, lalo na yung lukaret sa Malacanang, yung Mawala sa lukaret akin sa yung palasyo, lukaret no? Lagi niyang sinasabi na gahaman daw sa kapangyarihan, wala ho kasing alam yun. She was never part of the campaign in way back in 2022. Wala. Ano yan? Miron. Miron lang ho ang papel niyan. Nung pumasok siya, nung marami ng kaguluhan sa gabinete ni Bongbong, siyempre, siya yung gahaman sa kapangyarihan eh. Gusto niya yung limelight, gusto niya yung camera, gusto niya yung surrounded siya siguro nung mga kusino-sino at nakakolorete, kung ano-ano. Pera po ng taong bayan, yung araw-araw na ginagamit niyan. Correct. At hindi pagbibigay ng tamang impormasyon. Balagbagin mo, Senator Vic. Sige, Senator Vic na, wag na attorney. Ayoko yung attorney. Pasensya na, Senator Vic, ayoko yung attorney. Gusto ko, Senator. Balagbagin mo, Senator Vic. Anak ng toka. Lang yung anti-clear na yan. Mayat maya, nakakolorete siya. Puro kapalpakan naman ginagawa sa PCO. Sa atin, singilin natin yung lukaret sa Malacanang, yung lukaret sa palasyo. No? Hindi ho ninais ni Inday Sara na maging Pangulo as early as 2022. It took a lot of convincing for her to finally agree to consider running as Vice President, not as President. Nakita naman ho natin doon sa resulta, higit na malaki yung kanyang nakuhang boto o mandato sa bawat pamilyang Pilipino. Para ho malinaw tayo, si Inday Sara, si VP Inday Sara lamang ang paulit-ulit na bumabanggit at bumubulalas ng katagang yan. Bawat pamilyang Pilipino. Bawat pamilyang Pilipino. Bakit ito mahalaga na ulitin ko yung katagang bawat pamilyang Pilipino? Ito ho yung nasa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ho yung nais niyang paglingkuran. Ito po ang kanyang poprotektahan. Ito po ang kanyang itataguyod para meron pa pong abutan. Yung ating mga anak, yung kagaya po naming mga bata pa yung mga anak, para po meron pang abutan na Pilipinas. Yan. Para po meron pang patuloy na mangarap o aspiration o ambisyon. Diba? Yun ang nais itaguyod ni Inday Sara, the President, ang bawat pamilyang Pilipino. Inuulit-ulit po natin ito bago pa gayahin, nakawin, hijackin ng kung sinong mapagpanggap na sasabihin siya'y nais ding maging Pangulo upang paglingkuran ang bawat pamilyang Pilipino. Yes, Saludo. you heard that first from Inday Sara, the President. Kanya po natin inuulit-ulit. At bukod po dyan, ang linaw po na naging buong pahayag. Kaya mataas ang respeto natin doon sa mga mga kandidato natin nung hindi di ba? Pwede naman yung manahimik, di ba? Pero hanggang ngayon tuloy-tuloy ang laban. Kaya taas ng respeto natin diyan etong si Atty. Jimmy medyo naglaylo ng konti. Pero yung mga ibang natalo na kandidato ng Duterte, lahat ng nagsasalita ay talagang tuwang-tuwa ho tayo. Kay Pastor Kibuloy, kay Atty. Vic Rodriguez, dito kay Atty. JV Hinlo, di ba? Nagsasalita pa yung mga yan eh. Kumbaga, balagbag pa rin ho sila hanggang ngayon. Hindi sila nanalo. Ibig sabihin, yung sinabi nila ng panahon ng kampanya, sinasa buhay nila. Sincero ho talaga. Hindi kagaya ng ibang mga kandidato. Nung natalo na, nasa na sila? Wala na. Bakit? Kasi lahat ng sinabi nila sa atin, puro kaplastikan lang. Di naman nila sinasa puso at sinasa buhay.
yung sinasabi nila na paglilingkuran ko kayo para ako sa sambayan ng Pilipino. Anak ng toko, ni isang kataga, wala tayong marinig dito sa mga siraulo na to sa issue ng mga anomalyang flood control, pagiging bangag ni Marcos, korupsyon, napaka kawawang ekonomiya natin ngayong mga panahon na to. Tahimik ho sila. Ayan, sila maisog lang ho. Yung mga ilan lamang sa mga Duterte ang talagang tuloy-tuloy ang pagbira ngayong mga panahon na to. Ni